Good Thursday afternoon sa lahat ng mga taga-subaybay po natin ngayon na siyang nagmo-monitor na po sa atin, no? North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat, and would like to welcome you on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Again, magandang tanghali po sa inyo lahat, sa lahat ng mga fathers, mothers, and of course, today is Thursday. At ngayon ay Young People's episode at sa lahat ng mga Young People Team Focus and Team Preparation. Alam ko, busy Team Prep ngayon eh. Alam ko, busy Team Prep ngayon. Pero nais ko lang paalala sa inyo, Team Prep. Di kayo kakasala. Manood muna kayo. Okay. Alright, so again, maganda tanghali po sa inyo lahat. Shoutout muna ulit sa lahat ng mga sumusubaybay po sa atin. Of course, shoutout sa aking mahal na asawa, kay Mami Shobe, nasa taas, at kay Baby LG na nasa taas din. Okay? And of course, shoutout sa lahat ng mga nandiyan dyan sa labas. Naririnig ko yung boses ko sa labas. So, ibig sabihin, nakabukas yung TV, yung monitor. Shoutout sa lahat ng mga kitchen staff. Kay Sir Rudy. Shoutout sa iyo, Sir Rudy. Yan. At once again, in behalf of our beloved pastor and sa akin po mga kasamahan dito, kay Brother Rumir, kay Brother John. Asan na naman yun si Brother Vince? Lagi na lang wala. At kay Sister Leia, kami po ay bumabati ng isang magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, thank you for watching. Magkita-kita po. Hindi wala. Joke lang. Okay, sige po. Sa lahat ng mga young people dyan, Team Focus, parang trusted. Ayan, meron na pala. Marami na pala. Sa akin lang pala may problem. Okay, so, ano kasi yung iPad eh. Wala kasi iPad, busy sa Disney. Okay, so, alright, so sige po, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. December pa rin ngayon, kamusta na kayo? Merry Christmas sa inyo lahat, no? At ako'y naniniwala na ang Pasko na ito, ang Kapaskuhan na ito ay hindi magiging hadlang sa anumang klaseng spiritual na kalagayan ng bawat isa sa atin. Bagkus, ito po ay magsilbing more encouragement or patuloy pang maging dahilan para tayo mapalapit sa Diyos. Again, sa mga mensahe na narinig natin sa 3 linggong nakalipas, alam ko 5 Sundays, di ba? 5 Sundays ang December. 5 Sundays, di ba? 5 Sundays ang December, mga kapatid. Meron pa tayong 2 linggong natitira. Kasama na itong linggo na ito. Tama po ba? Kasama na itong linggo na ito. After this week, 1 linggo na lang ang December. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin nun? 1 linggo na lang din ang taong 2024. Di ba? Alam niyo, if you're ito, young people para sa lahat ng young people, makinig na kayo. If you're trying to take note of this, ang ganda po ng pagtatapos ng sequence ng pagtatapos ng taon. Akalain nyo sa pagtatapos ng taon, doon natin kino-commemorate yung kapanganakan ng Panginoon. Di ba? Ano kaya ang mensahe nun? Ay wala na ibang sabihin nun, kundi dapat sa pagtatapos ng taon na ito, masumpungan kang malapit ka sa Panginoon. Diba, young people? Nakakalungkot niyan kung sa pagtatapos ng taon na ito, doon ka pa hindi masumpungan na malapit sa Panginoon. Di ba? That is the very sad story at yan yung tinatawag. Pag yan ang nangyari sa inyo, young people, yan ang tinatawag nating Blue Christmas. Yun yung kasi ibig sabihin daw ng Blue Christmas, malungkot eh. Bakit alam niyo, pag hindi nyo nakasama yung gusto nyo kasamahin sa Kapaskuhan, hindi yun ang malamig na Pasko. Ang malamig na Pasko, yung hindi mo maramdaman yung presensya ng Panginoon na siyang rason ng Kapaskuhan. No? Kaya nga alam nyo, ang pinakamaganda sa lahat, young people, ito lang, simple lang yung ibabahagi ko sa inyo ngayong tanghali na ito. No? Ang pinakamagandang makita ninyo ay yung mensahe ng Kapaskuhan ay huwag ninyong itago. Alam nyo ba, young people, sa lahat ng Team Focus and Team Preparation na hindi interesado ngayon at wala dito ang focus. Nakatawa-tawa nga Team Prep natin, no? Hey, nood kayo! Sa mga, shoutout sa mga Team Prep dyan. Okay? So, alam nyo, Team Focus and Team Preparation, eto yan eh. Pag itinago ninyo ang mensahe ng Kapaskuhan, maitatago ninyo ang sarili ninyo ngayong Kapaskuhan. Maaaring hindi nyo nakuha yung punto na yon, pero ang nice kong sabihin sa inyo doon, once you hide the very message of this season,
Maitatago nyo ang sarili nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi mismong ikaw ay hindi makakaranas ng kagandahan ng mensahe ng panahon na ito. Bakit? It happened? Yeah. It happened on the very birth of the Lord Jesus Christ. Although, hindi naman talaga sabihin nating natuloy, kundi itong pangyayari na ito ay naitangkang mangyari. Di ba? Sinubukang mangyari. Bakit? Because we thought that the message of Christmas is ganito hanggang dito lamang, hanggang ganyan lamang. No. Diba? Tingnan natin, basahin natin. Okay? Makinig kayo kasi alam nyo ang ganda. Sabi ko nga young people Team Focus, Team Prep. Alam nyo ang kagandahan dito. Yung pagtatapos ng taon ay malapit. Naghanap ako ng Team Prep, nag-rock, mga pulto. Ano ba yan? Nandito na kayo sa harap ko. Sabi ko nga, ang ganda ng tapos ng taon Kung siseryosohin nyo ang season na ito, hindi po malabo mga kapatid na kayo ay mapalapit sa Panginoon. Oh yeah, alam nyo, totoo po yan Tingnan nyo po Tingnan nyo, pag itinago nyo kasi ang isang bagay na dapat lumabas yung, lalo na kapag maganda ang maidudulot ng isang bagay, pag tinago mo yan, kapatid, hindi mo mai-enjoy yung blessing yan. Katulad na nangyari po, di ba? Tingnan nyo po dito. Matthew chapter 1 in verse number 18. Simulan natin verse number 18 Babasahin ko po, makinig po kayo. Matthew chapter 1 in verse number 18. Sabi ng Bible, "Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost." Okay? So that happened mga kapatid. Bago pa sila nagsama, ay siya po ay espoused na sa kanya. Engaged. Okay? Engaged na siya kay Joseph na soon to be na kanyang magiging asawa. Okay? Pero sabi ng Bible, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Now, nung nalaman ito ni Joseph, in verse number 19, then Joseph, her husband, being a just man, okay, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Okay? Now, ang plano ni Joseph, nung nabalitaan niya na si Mary ay buntis, maraming gustong maging Mary ngayong December Nung si Mary ay buntis, mga kapatid, at siya ay may dinadalang bata, si Joseph ay nagpanik. Okay, nagpanik si Joseph at kinausap niya si Chang Ami na magharap sila sa face-to-face at sabihin, hindi siya yung tatay. Ganun na nangyari. Diba? Biro lang po Na nagpanik si Joseph at ang sabi po in verse number 19, not willing to make her a public example. Ibig sabihin, ayaw niyang may makaalam. Ayaw niyang malaman ng tao na ganito yung nangyari kay Mary. Okay? Kaya ang nasa isip ngayon ni Joseph, and was minded, ang sabi ng Bible, was minded to put her away privately. Balak na nilang magtago. Magandang tanghali po, Pastor Hill. Alright na, magandang tanghali po sa inyo. No? Balak na nilang magtago. Because of that situation na nangyari kay Mary. Okay? Now, yan yung plano ni Joseph. But in verse number 20, ang sabi ng Bible, but while he thought on these things, okay? Ito ang kagandahan young people makinig kayo maigi dito sa ating talakayan ngayong tanghali, maganda ito But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Okay? In verse number 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Okay? Now, makikita nyo mga kapatid, young people, team focus, team preparation. Minsan, ito yung nangyayari sa atin. Na itatago natin ang mensahe ng Kapaskuhan na ito. But take note on this, young people. Team focus, team prep. Hindi nyo yan, pag once you try to do this, just like what Joseph did,
pag sinubukan ninyong itago ang mensahe ng panahon na ito, hindi nyo yan itinatago sa ibang tao, kundi itinatago nyo yan sa sarili ninyo. Itinatago nyo yan sa sarili ninyo. Bakit? Again, sa pasimula ng topic natin ito patungkol sa Kapaskuhan pagdating sa young people, kung maaalala po ninyo, no, yung sinabi ko nung pinakauna, ano po ang pagkasabi ko doon? Na huwag ninyong kakalimutan that the message of Christmas is always personal. Diba? For I bring you, for unto you. Those two verses na makikita po ninyo regarding po sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, it's always personal. Ang pagdating ng Panginoon para sa atin is always personal. Kaya nga, katulad po na nangyari po na ito. Okay? Now, nung nalaman ni Joseph, of course, it is a natural na reaction. It is a natural reaction ng isang lalaki. Parang lagi naman no? isang natural na reaction kapag nalaman niya, alam niya namang wala naman talaga Oh, sabi niya, paano nangyari yun? Kaya ano po ang kanyang ginawa? Joseph tried to hide the message of that season, the message of this season. Pero mga kapatid, ang kagandahan po dito, hindi pinapahintulutan ng Panginoon sapagkat the message of this season ay may purpose. Ops! Bago ka muna mag-isip na, tinan mo, may purpose yan para sa'yo. Hindi, para sa'yo muna personal. Huwag mo muna ituro yung iba. Sa lahat na nakikinig ngayon na Team Focus, Team Prep, you've got to put this in your mind. Sapagkat ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi ninyo na-appreciate at nakukulangan kayo. Maraming kabataan ang nakukulangan kapag ngayong Kapaskuhan ay hindi nakapunta sa ganito, hindi nagkaroon ng ganyan, hindi nakasama si ganito, wala silang ganyang pangyayari sa buhay nila. Parang kulang ang Kapaskuhan. But if you will just think kung sa mensahe ng binasa po natin, hindi mo na kailangan ng iba pang mga bagay. Those are just add-ons na lang. Di ba? Alam nyo, ang ganda ng paliwanag ng ating mahal na pastor. Kagabi, nag-uusap po kami dyan, nag-fellowship Kapag mali na yung termino mo pagdating sa salitang kasiyahan, mamamali na ang purpose ng kasiyahan. Ang ganda po nun. Alam nyo, nakaisip nga po ako dun na parang parang yung nag-milk tea ka, na ang original na sahog lang ng milk tea ay the milk tea itself and the pearls. Pero minsan, ganun po ako minsan, lalagyan mo pa yan add-ons mo pa yan ng nata de coco. Yan, ang bihira. Diba? Lalagyan mo pa yan ng nata de coco. Bakit? Because you thought na mas masarap yung milk tea kapag may nata de coco. Pero anong tawag doon? Those are just add-ons. Pero ang tanong, masaya ka ba kahit walang nata de coco? Yung milk tea ba ay maglalasa pa ring milk tea kahit walang nata de coco at pearls lang yun? Of course, maglalasang milk tea pa rin yun. At magiging masaya ka pa rin kasi gusto mo nga makainom ng milk tea. Pero ang nangyayari ngayon, inilalagay mo yung kasiyahan mo doon sa add-ons na ang sabi nga ng ating mahal na pastor kagabi sa aming fellowship, mali na yung paggamit ng termino ng kasiyahan. And we thought na nandoon yung totoong kasiyahan, pero wala doon. Bakit? Kaya mo namang uminom ng at maging masarap ang milk tea kahit walang nata de coco. Nakukuha niyo po? Ganon din po mga kapatid ang nangyayari sa maraming kabataan ngayon. Bakit? Because they thought na, walang ganito. Walang ganito pag nag-Christmas ka sa church. Walang ganito, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Ang dami bawal. Ang daming ganito, ang daming ganyan. Hindi mo may enjoy yung Christmas. No? Is that really the reason of Christmas for you to enjoy it? Or ang nangyayari ngayon mga kapatid sa lahat ng Team Focus and Team Prep, pag ganyan kayo mag-isip, ang hindi nyo nalalaman na itatago ninyo ang mensahe ng Kapaskuhan. At kapag naitago ninyo ang mensahe ng Kapaskuhan, hindi nyo yan itinatago sa iba, kundi itinatago nyo yan sa sarili ninyo. At kapag naitago nyo yan sa sarili ninyo, alam ninyo kung anong kakalabasan yan?
hindi ninyo mai-enjoy ang pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Tingnan nyo po, punta tayo dito sa mensahe ng Christmas. Dito po sa ating binasa. Kung natuloy itong pinaplano ni Joseph, may lalabas kayang verse number 21? May lalabas kayang verse number 21 na magsasabing, and he shall save his people. Talking about the crowd. At hindi lang basta crowd, kundi big crowd. It talks about the people. It talks about a nation. It talks about the world. May mangyayari kayang ganyan kung naitago ni Joseph ang mensahe ng Christmas. Kaya nga dito, ang kagandahan dito, makikita natin yung intervention ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, huwag ka matakot, Joseph. Ang sabi ng angel, huwag ka matakot to take Mary thy wife sapagkat yung dinadala ni Mary is of the Holy Ghost. Diba? Yun ang dapat po ninyo makita dito, Team Focus, Team Prep, that the message of Christmas is the Lord Himself. Kaya bakit mo itinatago yan? Yan ang isang bagay na makikita mo na hindi mo dapat itago sapagkat meron niyang magandang mensahe para sa iyo mismo. May magandang resulta yan para sa iyo personally. May magandang resulta yan para sa buhay mo. Kaya nga, sabi ko nga nakakalungkot na ang ganda ng sequence ng pagtatapos ng taon . Sa pagtatapos ng taon, we are commemorating the birth of the Lord Jesus Christ, the very life of the Lord Jesus Christ na ibinigay niya sa atin. From that very beginning, mga kabataan na nakikinig ngayon, you should enjoy that. Bakit? Kasi sa pagtatapos ng taon na ito, napakaganda na makita mo na dapat mas lalo ka pang mapalapit sa Panginoon. Pero ngayon po, baliktad ang nangyayari. Maraming kabataan, kung kailan ganitong klase ang panahon, tsaka nawawala. Bakit? Because you are trying to hide the story sa iyong buhay. Parang, you want this Christmas season na makita kang nag-i-enjoy with the pleasures of this world, with those trends of this world. Yun ang gusto mo makita . But how about the message of this season ang makita sa buhay mo? Diba? Sabi ko nga po, itinatago . Sinasara mo . Diba? You are trying to hide this story from yourself. Kaya ngayon, hindi mo rin maipakita sa mga tao. Bakit? Nakatago na . O sige nga, halimbawa, pag sinabi kong may Bible dito sa harap ko, maniniwala ba kayo? Wala. Walang maniniwala sa inyo na may Bible dito sa harap ko. Kahit sabihin ko dito ang sabi ng Bible, pero dito ako sa cellphone nakatingin, wala pong maniniwala sa inyo. Bakit? Wala kayong nakikitang Bible. Now you are getting the point, young people. Nakatago . Paano makikita ang mensahe ng Kapaskuhan sa buhay ng mga kabataan ngayon kung tinago ninyo? Di ba? Alam nyo, young people, sa totoo lang, habang kanina binabasa ko itong talata nito, pambira, sabi ko, oo nga no. Halimbawa, kayang natuloy itong pinaplano ni Joseph. Of course, we know the fact that hindi naman talaga, wala namang pagplano yan ng Panginoon, matutuloy yan. But halimbawa lang, just for the sake of example, halimbawa kayang matuloy itong pinaplano ni Joseph. Try to think of it, young people. May season ka bang ganito na mai-enjoy mo? Di ba? Halimbawa kayang matuloy itong, then Joseph, her husband, being a just man. Kasi tinan nyo, may inaalaga ang reputasyon si Joseph . What is that kind of reputation? Being a just man. Doon siya nakilala, he is a just man. Matino siyang tao, he is a righteous man. Anong sabi ngayon? Not willing to make her, talking about Mary, a public example. Ayaw niya nang makita ng tao si Mary. And was minded, sabi ng Bible, was minded to put her away. Alam niyo sa Bible, ito tinuro ko to sa book of Proverbs . Pag sinabi put her away, okay? Pag sinabi put her away, hindi mo lang yung basta iiwas. Na like for example, you've got to put
this bottle of water away para hindi mabasa ito. Hindi lang ibig sabihin yan, mga kapatid, na iiwas mo lang para hindi mabasa ito. No, ilalayo mo talaga. At pag sinabing ilalayo mo, itatago mo. Yan. Yan ang pinakaibig sabihin, mga kapatid, ng words ng put her away. Yan pag sinabing ganyan ng Bible, mga kapatid, talagang hindi mo makikita yan. Kaya nga yan sa Book of Proverbs, kung mapapansin ninyo, itong phrase na ito, put away, itong dalawang words na ito ay ginagamit pagdating sa mga kasalanan ng tao. Bakit? Kasi talagang ang pinakaibig sabihin, ilayo, itago, yung hindi mo makikita talaga. Yung wala na siya sa iyong sight. Yan ang sinasabi ng Bible. Yan ang ibig sabihin yan. Halimbawa kayong matuloy ito. Hindi lang basta put her away. Meron pang nasa dulo. Ano po yung word na nasa dulo? Privately. Ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, talagang sila lang ang nakakaalam. Halimbawa, kapatid, nangyari ito. Okay, given the situation right now of the young people. Team Focus, Team Prep. Given your situation right now, sabihin natin na your enjoyment, yung excitement mo, yung paraan mo para ma-enjoy mo ang season na ito is all about this. New things like this, new clothes, the places around you, yung mapuntahan mo, lahat yun. Sabihin natin yun. Halimbawa wala ito. Halimbawa natuloy ito. Yung pinaplano ni Joseph. Na itago si Mary sapagkat ganun nga yung nangyari. Halimbawa na ituloy ito. Kahit nandiyan dyan yung mga lugar na yan, kahit gaano pa kaganda ang mga matanggap mong regalo ngayon, wala nang rason yan. Hindi ka makakangiti kapag binigyan ka ng regalo. Bakit? Kasi alam mo, yung pinaka-regalo na maganda ay hindi mo natanggap. Di ba? Alam nyo minsan kung bakit na ipagpapalit natin ang mensahe at na itatago natin ang mensahe ng Kapaskuhan? Sapagkat, Team Focus, Team Prep, may inaalagaan kang reputasyon sa mundo na ito. Yun lang kasi ang nakita ni Joseph eh. Ang nakita ni Joseph ay kilala ako sa school ko na just man ako eh. Kilala ako, sikat ako sa school ko eh. Sikat ako sa opisina ko eh. Ganito ang reputasyon ko sa opisina ko eh. Kaya nga, dapat hindi sa akin makita yan. Sabi ni Joseph, kilala ako ng taong matino. Kilala ako ng just man na matino. Kilala ako ng sangkatauhan na ganito ako. Ito ang reputasyon ko. Kaya itatago ko itong pangyayari na ito. Yung pangyayari ba na yan? Sa'yo o sa Diyos? Yung reputasyon ba na inaalagaan mo ay maganda lang sa harap ng tao o maganda rin ba yan sa harap ng Diyos? You see that, young people? I hope you're getting the point, Team Focus and Team Prep. Kasi ngayon pa lang, ngayong araw pa lang, mukhang naitago mo na ang mensahe ng Kapaskuhan. Mukhang naitago mo na sa make-up. Naitago mo na sa ganitong mga klaseng pamamaraan. Di ba? Kaya nga, Team Focus, Team Preparation, napakaganda ito kasi you've got to be careful on these things kasi baka dahil sa kakaingat mo sa reputasyon mo sa mundo na ito, na itatago mo na ang mensahe ng Kapaskuhan. Sabi ko nga, kapatid, wala kang i-enjoying lugar na maganda, wala kang kakasiyahang regalo kapag yung totoong regalo ay itinago mo. Sabi nga ng ating mahal na pastor kagabi sa aming fellowship kapag nailagay mo sa mali ang salitang kasiyahan, hindi ka magiging masaya dyan. Magiging masaya ka lang dyan because you thought na ilagay mo sa tama yung salitang kasiyahan. Pero as the days, months, years goes by, later on you will realize, mali pala yung pinaglagyan ko ng kasiyahan. Pwede naman pala ako mabuhay sa ganito. Pwede naman pala ako mabuhay. Pwede pala ako maging masaya sa ganito. Di ba? Kaya nga at the end of this season, nakakalungkot mang sabihin,
But I know na a lot of you can testify on this. Last December, naitago mo ba ang mensahe ng Kapaskuhan? O, ikaw makakapagsabi niyan if you really enjoy that season. If you really have the chance to smile on that season. Last year, hindi mo na kailangan, sir, ako po, nagsabi po ako na naitago ko po talaga yung mensahe. No. Hindi mo na kailangan sabihin dito yan. Ngayon na lang, naririnig mo ito. Ngayon, yan. Ikaw. Uy, ikaw. Joke lang. Diba? Ikaw na nakikinig ngayon, young people. Ikaw na nakikinig ngayon sa programang Baptist Lunch. Team Focus, Team Prep. Naitago mo ba yung mensahe ng Kapaskuhan? Naitago mo rin ba sa sarili mo yung mensahe ng Kapaskuhan? Last year, kamusta resulta? Meron bang magandang resulta? Masyado ka bang kinabahan nung sinabi na na-discover sa school? Ay, si ano pala pa Bible din? No, kasi nagkaroon kayo ng parang nakita ko dito kahapon yun eh. Yung tema ng Christmas party ninyo, pajama party. Ang problema, sige, okay naman kasi pwede naman ako magpicture ng half body. Kaso hindi ka naman pwede nakapajama tapos naka-blouse ka sa taas. Hindi naman pwede yun. The same goes sa lalaki. Kailangan pag nakapajama ka, terno yan. Alam ko, terno yan eh. Pajama party, humindi ka ngayon. Kasi yan eh. Sa standard ng church. Ay! Nandoon ka pala sa church na yon, kabilang ka ba't yung church naman namin? Di naman ganun. Christian din naman kami. Nung na-discover ba na may ganun kang pangyayari, kinabahan ka din ba? Mas pinili mo rin bang alagaan ang reputasyon mo sa opisina mo? Kaya mo na itago ang mensahe ng Pasko? Diba? Yeah, familiar young people, di ba? Ganun na ganyan po, kapatid, ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya if we will not be mindful, young people, this month, this December, magiging malungkot ang Pasko mo. Magiging malungkot ang pagtatapos ng taon mo. Akalain nyo, no? Grabe po ito kung titingnan po ninyo. Pinag-iisipan na eh. Pinag-iisipan na ni Joseph. Siguro nasa isip ni Joseph, bagaman version ko lang po ito, ha. Hindi ito sinabi ni Joseph kasi di ba kami nagpangabot nito eh. Di ba? Ano yung sabi ni Joseph, no? Siguro nag-iisip na talaga siya, saan ako pupunta? Saang mall kaya may hindi makakakita sa amin? Di ba? Saan ako magpupunta? Diba? Familiar to sa young people eh. Tinan nyo ha, Sir Ja. Tinan nyo, sa mga kasama ko dito. Tinan nyo. Tama. Saan ako magbumotor yung di kami makikita? Saan kami pupunta? Diba? Diba? Kaya, di ko makita yung regalo. Diba? Kaya familiar ito, mga kapatid. Familiar na pangyayari ito sa sitwasyon ng bawat isa. Biyaya ng Panginoon. May nagko-comment dito. Relate. That's good. Bakit? Kasi isipin ninyo, itago ninyo yung mensahe ng Christmas. Hindi nyo may enjoy. Tinan nyo, sabi po dito in Matthew chapter 1, verse 18, para lang mabasa nyo ulit. Pag, alam ko, nasa trabaho kayo. Nasa market daw. 1, verse number 18 to 21. Di ba? Isipin po ninyo. Yang sitwasyon na yan, yang pangyayari na yan, isipin ninyo. Kung itinago ni Joseph, kahit may lugar, may cellphone kang bago, hindi ka makakangiti. Bakit? Hindi naman kasi yan ang pinakabuod ng mensahe ng Pasko na ito. Kaya nga ang pinakamaganda ngayon, kapatid, examination. Ma-realize mo sa sarili mo, ngayong season na ito, naitatago mo ba yung mensahe ng Pasko?
Kapag naitago mo, habang pinag-iisipan mo, o kung pinag-iisipan mo palang itago, sana mangyari sa iyo ang verse. I pray that verse number 20 will happen to you. Ano ang sabi? But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Ano naman application po nito sa inyo, Team Focus, Team Prep? The message of Christmas sa buhay mo ay may magandang maidudulot. Kaya huwag mo itago. Hayaan mo makita yan ng ibang tao. Let the people know that you are celebrating this season in a right purpose, with the right message. Di ba? Oh, di ba? Kaya yan ang mga bagay na dapat po ninyong isipin. Huwag ninyong pahintulutan that the very message of this Christmas season ay maitago niyo po. Yan ang mga dapat po ninyong tandaan. Okay? Kaya nga sa lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon, no, shout out pala sa mga MAAP swordsmen na nandiyan ngayon sa labas. Shout out sa inyo. Di ba? Kaya, again, sa lahat ng mga kabataan na nakikinig po ngayon, Team Focus, Team Preparation, for those of you na busy-busy na ngayon na Team Prep, shout out pa din sa inyo. Ulitin ko lang, hindi kayo ikakasal ha. Baka daigin nyo pa yung ikakasal. Ulitin ko lang naman. Maganda na makinig kayo dito. Baka maitago ninyo ang mensahe ng Kapaskuhan sa makeup ninyo. Okay? Kaya sa lahat ng Team Focus and Team Prep, just enjoy this season and don't hide the message. Ngayon mga kapatid, we are so privileged na may makasama po tayong guest ngayon. Alam ko busy ang kanyang schedule at talagang sobrang hectic mga kapatid ng kanyang schedule. But we're much privileged na makasama po natin siya sa, yan, kita nyo naman, sakto yung pag-ilaw, patapos na ang programa natin. Kasama po natin ngayon, ha, imbitahan ko ang ating isa sa mga talagang matagal ko na gusto ibitahin to sa programa natin. Sir Jao, kamusta po kayo, Sir Jao? At welcome po sa yeah. I'm so I'm so privileged talaga na, you know, hindi, alam mo, maganda yung pinag-uusapan natin dito. Ang hirap talaga pag wala ka ng yung mga panansa. Medyo nahirapan ako sa pink na polo shirt. Kala ko madali lang hanapin. Huwag mo na sabihin. Ay, sorry. It's a surprise. Sige. Hindi, pero kaya kung alam mo, totoo yan, Sir Maki. Hindi na, but shout out to all the young people dyan, Team Focus, Team Preparation, and alam ko nanonood si Pastor Ril ngayon, ay nais ko pong sabihin sa bawat isa po sa inyo, mamaya may staying alive tayo. Alright? So, that will be our year-ender. Kasi 26 na, Sir Maki, wala na talagang In-announce ko lang bago ko makalimutan. See you later. Gusto nyo studio live audience, you're very much welcome. Kita-kita tayo dito mamaya. So, kasi 26 na, kababalik lang natin. Kababalik lang natin yun. Malabo na talaga. That will be, this is the second to the last Thursday. Pwede naman tayo magprograma nun. Staying alive, si Dominic lang mag-isa. Hindi. Yeah, so, kita-kita tayo mamaya. So, year-ender natin yan. And I believe that, alam nyo, Team Focus, 2025 na eh. Team Focus, Team Preparation, magti-2025 na. So, will you really have to decide? You really have to decide actually if you're going to have the same Christmas. Or yung Christmas season mo, parehas pa rin ba nung last year? Lagi nating pinapaulit-ulit yan sa series natin na pinag-aaralan dito. Kaya maganda yung binanggit kanina, Sir Maki. Yung saya mo, dyan mo actually mahuhuli ang marami young people, Sir Maki. Yung saya mo on this Christmas season, what's the basis? What's the foundation? Yung saya mo ba dahil sa may event? Yung saya mo ba dahil sa mga matatanggap mo? Yung saya mo ba lahat ay earthly? Kaya maganda yung binanggit ni Pastor kagabi. Yung sa book of Jeremiah. You see, napakaganda na. I hope tinandaan niyo yan sa lahat ng mga, alam nyo, dito sabi ko nga, alam mo Sir Maki, alam ko ngayon medyo, sa pagkakaalam ko lang, medyo maalawan-aluwan dapat ang panahon ngayon. Kasi, ang bihira, di ko inaasahan. Pa-opening-opening pa ako nalalaman. Pambihira. Puro young people ang laman. You see? Yes. Kasi kaya ako sinasabi yan. Kasi
Alam nyo, nandun talaga na kasi bukas, naalala ko, Sir Maki, bukas pala ang kanilang cut-off. Oh yeah, 20. Oh, so maraming may event bukas, kaya nga yung mga magpa-practice sana na South. Nag-South, sir, di po kami pwede kasi. Bukas, kasi di po pwede, sir, kasi. Ay, oo. Di ba? May nakalimutan mo, presentation tayo? Hindi ko nakalimutan yung presentation. Ako pa ba? Ano ba yan? So, ibig sabihin, nag-excuse sila kasi siyempre gagabihin. So, ibig sabihin, nadudun talaga nakasentro lahat. The enjoyment. Kaya nga, nakakalungkot Team Focus that if you have, ako lang, simple encouragement ko lang sa'yo, you already know the message. Tad-tad na lang paalala kayo as members of this church, young people, Team Focus, Team Preparation. You're so blessed. We are so blessed. You are so blessed as a young people na yung mensahe ng Kapaskuhan, hindi inalis sa inyo sa buwan na ito. Simula ng buwan na ito, pinaalala na agad sa inyo. Lahat doon na nakasentro, star of the season. Sir, yung preaching mo, Sir Maki, ng first Sunday afternoon, naalala mo ba? The fullness of God. The fullness of God. So, kita mo, the star of the season, the fullness of God. Then the second Sunday natin, andyan yung... Last Christmas. Hindi, yung sa akin si... The gift. The star, the gift, tapos the effectiveness of the star. Hindi, ibang preaching yun. Oh, di ba? Tapos, meron pa tayong mga gitna. Oh, di ba? Sir RG, nag-preach pa ng Wednesday. Nag-preach pa Sir RG din. Ibig sabihin, hindi nawala. Dito pa, plus the Baptist Lunch. The Baptist Lunch. Yung mga pinag-uusapan natin dito, lahat young people, it's really, sabihin na natin na talagang it's really your choice kapag hindi pa naging fulfilled, walang fulfillment yung kasiyahan nyo ng Christmas season. Or sabihin na natin na pinili mo nang maging mababaw yung Christmas season mo pag dito ka lang nag-enjoy sa kung anong meron. Kasi alam mo, Sir Maki, nakakalungkot. Ang prinsipyo talaga ngayon ng maraming young people is kung ano yung enjoy ko lang muna. Diba? Ikaw rin nagbanggit sa akin yan. Naalala ko may binanggit ka sa akin yan. Na ang sabi ng isang young people na enjoy mo lang. Ang advice niya, di ba? Enjoy mo lang kung anong meron ka ngayon, di ba? Enjoy mo kung anong meron ka ngayon. But the point is, in-enjoy mo ba kung ano yung dahilan ng meron ka ngayon? Yan. You see, hindi kayo tumatagos lagi doon, young people eh. Hindi kayo lagi lumalalim sa part na yon. Nandudun lang kayo lalo sa kung anong meron sa kamay nyo. Lalo na kung may kakayanan na kayo, may pera na kayo, kumikita na kayo, sumisweldo na kayo, kumikita kayo sa business nyo. You have all the means financially. You have the means materially. Di ba? So, hanggang doon na lang kayo. Pero yung means of, yung lumalim pa kayo ng kadahilanan kung paano ka nagkaroon ng ganyan, it's not all about your hard work. Don't brag about your hard work. Tandaan mo, lalo na ngayong Christmas season, sasabihin mo na yung pinagod mo, enjoy mo naman ngayong Christmas season. Tandaan mo, wala kayong papagod kung hindi ka binigyan ng lakas ng Diyos. Pinapaalala ko lang. Amen. You see, pinapaalala ko lang sa bawat sa inyo, young people. Kaya, wag kayong, hindi namin sinasabi na wala kayong karapatan magsaya sa kung ano. No, blessings are meant to be enjoyed. Yeah. But it has to be enjoyed spiritually. It has to be enjoyed like, parang yung pinag-uusapan natin last time, Sir Maki, na sabi ko nga, prinsipyo natin. Pag nakatanggap ako ng blessing, di ba? Pag nakatanggap ako ng blessing, is, hindi ko yun, tinikilala ko yun na galing yun sa Diyos eh. So if I'm going to use it, I have to make it sure na may kabuluhan naman talaga. Yep. Diba? Parang ayaw kong itapon yung pagpapala na binigay sa akin ng Diyos. Pero anong young people, tinan nyo, ang hindi nyo nare-realize, sa kadahilanan na you want to enjoy the season by your own perspective, okay? By your own perspective and without the knowledge of God's Word. Ano nangyayari? Hindi kayo lumalalim dito. Kaya ngayon na nangyayari, puro pang ibabaw kayo. Kaya pag pinagpala kayo ng Diyos, hanggang dito lang sa ibabaw, hindi kayo lumalalim dito. Kaya tingnan nyo, napansin nyo, after the Christmas season, parang after the New Year, sama na natin New Year, yung Happy New Year. Sama na natin yon. After nun, anong kasunod? Wala na naman. You see, malungkot na naman yung buhay mo. Feeling mo na naman, pressured ka na naman sa buhay mo. Ano ba naman yan? Paano ko ganito, ganyan? So, ibig ko sabihin, nawawala agad yung saya kasi pang ibabaw lang eh. Diba? Yung enjoyment na meron ka this Christmas season, pang ibabaw lang. You see, yung mensahe, hindi mo nilaliman. Parang sinasabi kanina, Sir Maki, ito, shout out to all the ladies, no? Hindi ko naman kayo sinasabi, I'm not saying this to hurt you or to mean something that is not good for you. Pero parang sa makeup, Sir Maki, di ba? Ang kaya lang ayusin ng makeup, yung pangibabaw. Pero yung panloob, hindi kaya.
Hindi kayang lumalim. Kahit sabihin na natin na, Sir Maki, ano yung tinuturok? Yung pampaputi. Gluta. Pangimbalsa mo. Ha? Pangimbalsa mo. Hindi. Iba naman yung pangimbalsa mo. Ay, Iba yun. pampaputi. Ano ba yan? Nakakita ka ng patay na maitim? Meron. May Punta ka sa barracks dun sa taas. Dineds ko pa lang. Hindi, pero yun na nga yung sinasabi ko. Di ba? Ang ano lang kaya niya, yung pang-ibabaw. Oo. Di ba? Yung pinaka-ilalim, hindi na kaya niyang takpan. So, ang point ko dito is this. Young people, ilagay nyo sa isipan ninyo. Yung mensahe sinasabi kanina sa inyo ni Sir Maki, yung mensahe, kailangan yun ang pinakapundasyon ng inyong kasiyahan. Kita nyo naman, sa totoo lang, kagabi, I'm just trying to, Sir Maki, I'm just trying to hold kilala mo naman tayo, alam mo naman, syempre tayo naka-witness sa Amerika ng mga pinapangarap nating makita dito sa simbahan eh. 'Di ba? So, alam mo yun, yung na-imagine natin na nandoon tayo na, sana mga young people nag-enjoy, nandoon tayo kila Brother Sneeder, 'di ba? Naalala mo, naka-black shoes pa tayo noon, napilitan talaga tayo mag-shooting-shooting eh. Texas yun. Hindi, naka-black shoes tayo. Doon pa lang, first time natin makita yung simbahan nila. Tinalo kita nun sa 1-1. Oo, natalo mo ako noon eh. Mambira. Nag-1-1 tayo, natalo mo ako noon eh. Naka-black shoes tayo noon, matindi yan. Tapos, pero makita mo Sir Maki, di ba? Pinangarap natin, siguro saya na ito pagka nandito yung mga fathers, mga young people. Ganun saya na. Pero I'm telling you, yun nakita nyo kagabi. Yeah. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ni yung unahan man lang noon, hindi tumapat sa meron nakita namin. Amerika na yun sinasabi ko sa inyo, Amerika na yun. Binasa sa inyo ni Pastor, ang nagpapatunay na Amerikano rin. You see? So ang point dito is this, young people. Anong meron yung kasiyahan, ako personally, andyan naman Sir Maki, he's a witness. Ang kasiyahan na meron ako, na makita yung blessing na yun, na maaaring isipin mo, anong blessing sa court na yun? Di ba sir, pang physical lang naman din yun? Yun ang inaakala ninyo. Ang hindi nyo nalalaman na yung blessing na meron tayo sa The Baptist Ranch, young people, ay para sa inyo at ang pundasyon nun ay salita ng Diyos. Wala namang mabibuild up na desire, na burden to build a place, put up a place for you. Young people, for you. Walang mapuput up na place for you kung, sinasabi ko nga sa inyo, young people, kung ilalagay nyo, kung wala yung pundasyon na ito, bakit? Ano bang ginamit ng pastor natin as fuel to build a place for us? You see? Ano yun? The burden. Saan ang galing yung burden? Sa foundation. Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, most of the time, ito yung nakakalimutan ninyo. Kaya nga pag maging masaya tayo, kaya tinan nyo, anong basis ngayon? Pagka nandoon, this 24 and 25, anong basis ng saya na meron tayo doon? Anong magiging basihan? Pag tayo nagkaroon ng saya doon, anong basihan? Salita ng Diyos. Bakit? Gawain ng Diyos yun eh. There's no place like that if there's no ministry, if there's no word of God, if there's no burden na nag-fuel, nag-set ng fire sa ating mahal na pastor. Kaya ako sinasabi sa inyo, ito yung pinaka-importante sa lahat, young people. Again, inuulit ko, pundasyon. Ayaw namin patapusin ang taon po ninyo na young people, hindi team focus, lalo na kay team preparation. I'm begging you. Kanta pala yun? Ano ba yan? Di ba? Kaya ako sinasabi sa inyo yan, young people, because team preparation, lalo na kayo, kita nyo, mamaya may ikakasal, di ba? So, paano pa kayo? Si Ate Sai. Ha? Ang mag-ayos ng kasal. Mag-ayos ng kasal. Oo. Ibig ko sabihin, so, papunta kayo dyan eh. Di ba? Papunta kayo dyan. Pagka ngayon pa lang, yung pundasyon ng kasiyahan mo, Christmas season pa lang ito, Sir Maki, may mga iba pang event sa buhay mo na maaari mong i-check kung ano dapat yung foundation ng saya mo sa mga event na yan. Kahit nga birthday mo eh. Di ba? Hindi lang sa birthday mo. Ito, halimbawa yung event na ganito. You're preparing yourself for the life of marriage, team preparation. You see, yung event na yan, dapat yung basihan ng kasiyahan mo dyan, founded ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi, magagaya ka lang sa mga young people, team preparation, mga kasing edad ninyo na naghahanda sa buhay pag-aasawa na mali ang focus, mali ang attention. Kaya tingnan nyo, kakagaya sa artista, parang artista na rin yung buhay nila. Bakit? After 5 years, hiwalay. After ng 3 anak, hindi na sila compatible. Ang galing. Di ba? So, ano ibig sabihin nun?
Anong ibig sabihin nun? Nagkamali sa pinakasimula. Simula talaga yan. Hindi pa pwedeng sa gitna ka nagkamali. Sa simula, may pinagmulan. You see? Yan yung lagi ko sinasabi. Kaya nga, inuulit ko para sa bawat isa sa inyo, so, sa bawat isa sa inyo, team focus, team preparation, you have to put that in mind. Inisa-isa ko sa inyo to last Sunday lang. Tama, last Sunday, inisa-isa ko sa inyo. Si Joseph, si Mary, the wise men and the shepherds, inisa-isa ko sila sa inyo. You see? At pinagtuunan pa natin ng pansin no nakaraan, yung sa wise men at saka yung sa shepherd. Revelation ng Christmas. The season of revelation. Yes. Yo, di ba? Ako yun eh. Yeah. The season of yun yung second Sunday. Oo. Oh, yung sinabi ko sa in the gift, hindi ko napakawalan yun. Napakawalan di mo yun. ginamit ko lang na as points. as Oh. points. Pero the season of revelation, di ba? So, ibig sabihin, Revelation of Christmas. yato, so, kung makikita ninyo, young people, ano talaga, anong mangyayari dito sa pagtatapos ng Christmas season na ito? Kung magtatapos yung Christmas season na ito na sabihin na natin na malungkot ka, Aha. ang problema mo, yung pinagbasihan mo ng kasiyahan mo. Ang pundasyon ng kasiyahan mo. Yeah. Yan ang magsasabi. Yeah. You see, anong saya kaya meron ka? Anong saya? Malalaman mo yan eh. Tingnan mo, patapusin nyo to. Tingnan natin, pagkatapos ng Christmas season na to or pagkatapos ng New Year. Kasi meron pang aftermath yan hanggang New Year pa yan eh. Yes. Kung talaga, ito Sir Maki, at least ngayon sinasabi na natin, Sir Maki. Sinasabi na namin. Because this is the last Thursday for the Baptist lunch eh. Ay, oo nga. Oh, di ba? Sabi Lahat ko sa pala, iyo. everything is last pala eh. Ngayong week na to. Hindi, pwede pa yung team prep sa 27 eh. Ay, oo, tama pa. Oh, di ba? So, ibig ko sabihin, ang point here is this. Ito ilagay nyo sa isipan nyo. In focus, in preparation. Christian, CSI young people, lalo na sa inyo mga taga dito simbahan natin, you are very much privileged for this. Tandaan nyo ito. Again, di ko naman namin sinasabi ito para hindi na masama. Sa lahat na po na nanonood. No, tingnan nyo. Kung talagang ang pundasyon, Sir Maki, maganda to. Yung pundasyon ng saya mo ngayon, ay yung sinasabi ni Sir Maki na talagang nasa mensahe ng season na ito, dala-dala mo yan hanggang anniversary. Right. Di ba? Ayos ba? Ulitin natin. Kung talagang ang saya mo, ang excitement, ang enjoyment na meron ka for this Christmas season, ang foundation ay ang message ng Christmas season, dapat hanggang anniversary, dala-dala mo yan. Magbubunga, Sir Maki, ng anniversary. Magbubunga yan ng anniversary. Naalala yung preaching ni Pastor RJ kagabi? O, di ba? Na-echo niya sa atin muli yung preaching ni Pastor Hill the last time. You see? Kung makikita nyo, ano yung message? Yung message na lang tayo palagi. You see? So, kung talagang ang basis ng kasiyahan mo ngayong Christmas season is the message, magbubunga yan sa anniversary. Lahat ng nakasama mo ng Christmas party nyo, dapat kasama mo sa anniversary. O, di ba? Yan yung sinasabi natin, Sir Maki. Laging may pagbubunga sa bagay na yan. Kaya inuulit ko, young people. Yan, sabi nga ni Sir Maki, that's goals. Oy, nag-comment ka pa. Ang ganda. Ang bira, naka-edit ah. Heart pen. Nakabago na yung yun yung sinasabi ko nga, Sir Joey. Pag, kung kagaya ni Joseph, di ba? Sabi ko nga kasi di ba, si Joseph nagtangka itago eh. Oo, yeah. Di ba? Privately, sabi ng Bible eh. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, young people, kapag naitago ninyo ang mensahe ng Kapaskuhan na ito, hindi nyo mai-enjoy ang blessing ng season na ito. Kaya yun yung sabi ko kanina sa kanila, Sir Joe, kung bakit maraming kabataan, na sabi ko nga kasi kung narinig mo yung simula ko kanina, ang ganda ng sequence eh, diba? Ng pagtatapos ng taon. Ako pa ba? Ang ganda ng sequence ng pagtatapos ng taon. Palagay ko nga sana sa harap ng stage ng market eh. Yung sequence ng pagtatapos ng taon, commemoration ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya nga, ang purpose sa pagtatapos ng taon, dapat palapit ka sa Panginoon. Yun. Lagi natin sinasabi yan. In fact, every Sunday, Every Sunday, pinapaulit-ulit natin yan. Kaso ang problema, nawawala. Bakit? Palayo. Kasi naitatago mo eh. Yeah. Ngayon, pag naitago mo yan, there are things that you will not enjoy this season. Katulad ng pinakita sa atin ng ating mahal na pastor kahapon. Yeah. Ay, tama naman yung sabi ni Sir Joe eh. Alam nyo, young people, sa tuwing pupunta kami na Amerika, kayo ang nasa isip ng ating mahal na pastor. Sabi ng ating mahal na pastor noon, naalala ko, bigyan lang ako ng Panginoon ng lugar na pwede ko mapagtayuan ng ganito. Yeah. Mag-i-enjoy ang mga kabataan. Kaso ngayong season na itago mo. Hindi mo ma-enjoy ito ngayon. Di ba? Pinakita na to ng ating mga. Ipapakita lang namin ulit. Pero sarado na po yung listahan. Wala na po. Wala na po tayo sa sakyan. Isipin nyo yan. Yan, ganyang view lang muna. Yan, yung ganyan muna. Yan.
Di ba? Naalala diba? ko yun, Sir John, sabi ng ating malapas, bigyan lang ako ng lugar, ng isang lugar na pwede kong pagtayuan ng ganyan, mag-i-enjoy ang mga kabataan. Grabe talaga yan. Naitago ng mga kabataan yung mensahe ngayon. Naku, makikita. Ay, bahala sila. Pupost ko rin ito mamaya eh. Di ba? Sige, post. Kita Gawin mo nyo? lang maganda. I-share lang namin. Kita Pero naman nyo? palagi. My goodness. Di ba? Bagay na bagay yung kulay violet din eh. Apakayabang. Try to think of it, young people. No? Yan ang blessing. Nagbago yata yung sapatos si Ponching. Ay, oo. Yan ang blessing, young people, na mapapa sa inyo if you did not hide the message of Christmas. Tsaka it's really the foundation eh. Ang point Yeah. kasi is the foundation. May binasa ka bang logo? Bakit gusto mo ipasa yung logo? Pakita natin yung logo ng lugar natin. Logo ng lugar. Ipapasa natin kay Sir Jan niya. Alam mo Sir Jan, napakalupit niyan eh. Talagang lumago yan sa gawain ng buti na lang. Muntik na siya maging ministro. Oo, buti na lang. Bumalik siya sa pagiging baptista. Pero alam niyo, young people, no, habang inaano ni Sir Maki yung logo, tingnan niyo na lang. You see, those are the things na sinasabi natin na blessing. Di ba? Yes. So, kita nyo naman. Ang sinasabi ko sa inyo, syempre delayed pa sa Facebook Live, nakikita nyo pa yan. So, ang point here is, ito'y mensahe. Mensahe talaga. Ang usapan natin dito, mensahe. Di ba? Usapan. Sabi ni Sir Richard, shoutout Sir Richard, no? Shoutout sa iyo dyan. Ang dakila nating tsaka si Sir Nino. Shoutout sa lahat ng Baptist Builders. Pugay kamay kayo. Yeah. Hindi yan. Winter salute yan eh. Siya lang yung alam mo, sa totoo lang, kung siya pa yung kinuwang Winter Soldier, manunod ako sa sine yan. Kung si Winter ang ginamit So yung Winter Soldier, nagbuong summer yung mukha eh. May ice frost. Hindi, pero ina nga sinasabi ko, alam nyo young people, totoo yan eh. Gusto ko lang pasubalihan sundan yung sinabi ni Sir Maki. Wala naman tayong pinunta doon na pang sarili. Yeah. Diba? Totoo. Alam niyo, totoo. Saka sinasabi ng ating pastor. Yeah. Para this is for everybody. We're getting more ideas. Pag kami pumunta doon, tatlo, nagsama-sama tayo. Di ko lang, mauulit pa yon. Ulit yun. So, ibig ko sabihin. Sa Madaya, siya lang yung pamasahe. Okay. Pero anyways. Okay na. Sige. Yung logo. Ito. Yan. The Baptist Ranch. Home. Maliwanag yan kung kanino home. Maliwanag yan. Para kaya sa lahat ng mga squatter dyan, alis. Home of CBBC. CSI. Yeah. Napakaganda yan. Yan. Tapos biglang yan yung lalabas, no? Nasa na yun? Tapos lalabas ulit lalabas yung pagpapala ng Panginoon. Ang tagal. Alam ko yung Panginoon, hindi delayed yun eh. Internet lang delayed. Diba? Yan, alam nyo, young people, yan, no? Yan yung nandoon sa gitna. Alam nyo, para sa mga young people na nandiyan dyan, no? Kaya lang namin ito pinapakita sa inyo. Tingin ko pala dapat sa baba, hindi sa gilid, dito sa baba. Yeah. Ito, para lang makita ninyo, young people. Yan, kita nyo to? Kapag hindi nyo itinago ang mensahe ng Pasko, wala kayo yan. May blessing kayo sa Panginoon. Yan. Wag na kayo, ito Sir Maki, wag na kayo team focus, team preparation. Wag na, ano kayong matatanggap ko sa Panginoon? Ayan, natanggap mo na. Yan, sa'yo yan eh. Sa'yo yan. Di ba? Naririnig nyo naman sa pastor natin, ating yan. Yes. Kahit na ang shinare mo dyan ay... Kanino yan? CBBC-CSI, maliwalag yan. Di ba? Kung di ka CSI. Kaya ka lang ganun. Kaya lang magiging ganun ang feeling mo na hindi ka masaya kapag ka nagkaganyan. Ang feeling mo wala kang bahagi dyan kung talagang hindi ka nag-share. Yeah, yun lang. Alam mo, natutuwa ako, ilan sa mga Power Rangers natin last Thursday, may nakatulong silang magano sa Baptist Ranch. Yung malaking mga naitulong nun sa Baptist Ranch. Shoutout sa mga Power Rangers ng East. Central East. Ng Central East. Central East. Bubuo nga rin ako. Go, Power. Mamaya, gusto mo makita yung Power Rangers mamaya. Sana nandyan yung mga Power. Sir Conrad, shoutout sa mga Power Rangers ng Central East, no? At susubukan ko rin na yung Wild Boys. Kami yung kalaban. Power Pop sa akin. Pero ang Power Pop pala nasa Pasay West. Nasa Pasay West. Tatlo siya. Isha sila, Benis, mga Power Pop girls. Kasi yung mga biskin nila Pop, sasama si Leia. Ay, sorry. So ito na yung sinasabi ko. So
So ito na yung sinasabi ko. Blessing, naghahanap ka. Ayan, nakita nyo. Yeah. That's your blessing this Christmas season. Kaya nga, tinuturuan namin kayo Team Focus and prayerfully Team Preparation. Shout out sa inyo. Pinagpapala na kayo ng Panginoon. Di ba? May trabaho kayo? Huwag kayo magbigay ng 20. Hindi, may ginagaya lang ako. Baka sabihin nyo, inaobliga namin kayo. No, walang ganyan. Wala ang pagbibigay sa Panginoon, hindi pinipresyohan. Ha? Not grudgingly. Hindi yan, not grudgingly. Sabi kaya kung gusto niyo po manood sa mga yan po ang topic natin. We're raising givers, cheerful givers sa ating young people ngayon. Kaya watch kayo na Staying Alive kung gusto niyo pong mahawaan. Hindi tayo nagbibigay ng quota na dapat lalagay natin sa black and white na ito dapat yung iyong tithes and offering. Hindi tayo gumagawa ng gano'n. Alright? So again, ulit ko, Team Focus, Team Preparation. You're blessed. Hindi nyo nakikita yung blessing na meron kayo actually. Hindi nyo na nakikita yan. Yung sinasabi ni Sir Maki, hindi nyo nakikita. Nalipat sa iba yung kasiyahan nyo. Kasi hindi nyo, naitago nyo yung mensahe. Naitago nyo. Nandiyan yung mensahe. Pinapalabas nga namin. Ini-emphasize nga namin palagi. Dahil sa naitago ninyo, hindi nyo ngayon naipakita, napunta tuloy sa iba yung kasiyahan ninyo. Na lahat ay mabababaw na kasiyahan lamang. Pero tingnan nyo, ang tabayanan nyo, yung mga pagpapala, or sabihin natin na pagtuunan nyo ng pansin, yung pagpapala na meron ka. I'm telling you, young people, Team Focus, Team Preparation, masaya kapag ka alam mong, ramdam mo na talagang, parang Sir Maki, hinahandop sa'yo ng Diyos. Ang saya niyan, I'm telling you, young people, kaya don't miss 24-25 sa mga nagpalista na, nasasama kayo, bago pa maglobat ang camera ko, ako na magsasabi sa inyo, ay may enjoy niyo yan. Alright, Sir Maki, dito muna tayo magwawakas. Yes. And this is the last Baptist Lunch, Thursday, TBL Thursday. TBL Thursday. Yeah, dito Usapang young people. Usapang young people. At makakaiwan ko kung sa... wala na pala yan. Yan. Alright, so sa lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga kabataan na nakikinig kayo, Team Focus and Team Prep, masasabi ko lang sa inyo, don't hide the message of Christmas. Yeah. Okay? So again, dito po muna tayo magtatapos sa lahat ng mga sumubaybay po sa ating pong programa North, South, East, and West Corner at sa lahat ng mga areas na sumubaybay, mga adults, mga parents na nandyan at of course sa mga host ng mga programa natin pangkabataan sa amin ay dyan si Sir Dominic. Yeah, good morning. At ganoon din kay Sir Jao of course sa akin and ganoon din sa Team Prep kay Sir Tony, kay Sir Roy, kay Ma'am Sai, kay Ma'am Rona, at kay Ma'am Ara. Yan. Maraming salamat po. At hanggang sa muli po natin pagkikita dito po sa ating programang The Baptist Lunch. We will see you. And all we can say is, to God be the glory. God bless you all. Have a blessed Thursday. Oh, beautiful star of Bethlehem, shining afar from shadows dim, giving the light to those who long have gone, guiding the wise men on their way unto the place where Jesus lay. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star, of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Give us the light to guide the way unto the land of perfect day. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Beautiful star, the hope of light, guiding the pilgrims through the night, over the mountains till the break of dawn. Into the light, the perfect day, it will give out a lovely ray. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star, the hope of rest for the redeemed, the good and blessed, yonder in glory when the crown is won. Jesus is now the star divine,
brighter and brighter he will shine. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Give us the Light to guide the way unto the land of perfect day. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Give us the light to guide the way unto the land of perfect day. Oh, beautiful Star of Bethlehem, shine on. Lord, give us the Light to guide the way unto the land of perfect day. Oh, beautiful Star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Shine on. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shine.